Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Hello guys, so I posted this video to clarify something. So that's me there, ako po yan. I attended the MMFF on March 8, 2025 kasama ng mga friends ko. So same day po nakita ko yung First Lady, yan po. The reason po na mag-post ako nito is because madami nagsasabi na fake video daw yun at saka all done yun. Hindi po. Ako po yung nag-take. Same day andun po ako. But this is what's so confusing for me. Kasi the same day po, March 8, 2025, at 12:05 p.m. po, based po sa report, that was the date and time po ng formal pronouncement of death ng Juan Paulo Tantuco. Pero nakakalito, bakit parang walang nangyari kung titingnan niyo si Madam doon sa event, di ba? Makita niyo naman sa video. Mga alagad ng industriya, mga alagad ng industriya, mga alagad ng industriya, mga alagad ng Nakakalito talaga kasi kung titinan mo siya, parang walang nangyari. Eh, kasamahan pa naman nila na nagpunta sa US to attend the MMFF at saka ano din, di ba, trabahanti na Malacanang yung asawa nun. Anyway, hindi pa rin alam po kung nasan si Madam kasi madami silang mga throwback photos at fake photos para sabing andun sa Philippines. Pero ito po yung totoo. Wala pong fake dito, kaya ito po yung video ko to prove na yung video ko is totoo. Additional information lang po dun sa video na i-upload ko kanina. Madami po kasi nagsasabi na kahit ngayon, meron po nag-a-ask magkano pong binayad sa'yo ate. Wala pong bayad po. Na ano lang ako sis. I was just curious about what happened. So I posted something. Nagtanong na ako na, totoo ba yung involvement nung, First Lady sa ganitong case? And then, parang na-viral po yung video. So, parang madami nagtatanong na fake daw, madami nagsasabing fake daw yung video na i-post ko. So, that's why I created that video kanina. Just an answer na sinasabi ko. Hindi po fake yun. At meron po tayong proof. Andun po tayo, okay? And then, yun po, March 8 po, 2025, 5:42 po, yan pong video na yan ay na take ko. So, wala pong fake dyan, okay, sa time. And then, anyways, dun po sa video kanina po, I shared po na yung yung formal pronouncement of death po ni sino ba yun? Juan Paulo Tantuco is March 8, 2025 at 12:05 p.m. So ano po yan dyan? Sunday po yan dyan. Okay, Sunday po. So if you're gonna think yung event po is 5:42 talaga. Mag-base na lang po tayo sa video. Time ng video talaga. So, 5:42 as a proof, andun po yun sa video na talaga makikita. 5:42 po yung video na tag, okay? Kasi ayokong sasabihin nyo na it was fake. But anyway, so, makikita mo, no, na ilang oras na yun na patay na yung si Paulo or Juan. And then knowing na sila magkasama sila ni Madam First Lady. So ito yung pwede nating isipin na alam ba niya na may ganun na situation or separate ba yung pangyayari sa location din nila na hindi niya alam na merong mga pangyayaring ganyan. Kaya kaya parang sa video makikita natin parang walang nangyari. And then baka, yung parang team nila is trying not to tell her para lang makatapos siya sa kailangan niyang gawin dito sa US. Hindi natin alam. So, baka yun yung plano nila. Or kung alam niya, oh my God, yun yung pinaka-worst. Kasi, kung alam niya, talagang, masyasya na kung ganyan lang ang reaction mo, knowing na merong patay dun sa room or something like that, parang okay lang. But anyway, bahala na siya dun. Sa kanya na yun. Ito lang po, share ko po dito kung paano po investigate dito po sa LA or paano i-investigate ng Los Angeles Sheriff Department itong ganitong case involving
drug overdose, yung mga substance na illegal dito. So, kaya meron pong investigation kasi po, para ma-identify po kung saan galing itong substance. Because nga, di ba, bawal. So, just like what we do in the Philippines, we investigate kung sino ba ang source nito. Madami na yan ngayon, di ba? Madaming bumalik. But anyway, so yun po ang dahilan na masasabi ko, meron talagang investigation. And then ito po, makikita nyo kung paano at sino at anong mga department ang dapat pupunta, sinong tatawagan, sinong dapat ang present, at kung anong araw po ang ma-identify nila na ito ang specific na tao ang ma-assign to investigate the case. So, if nangyari po yun, for example, na-report nila kasi 7 hours daw after. So, na-report nila siguro mga 7 or before 8. And that's actually like parang natapos yung event. I have proof po kung kailan kami nag-bonding or kailan po kami umalis at saka pumunta ng Noipits. And then nakita po din namin yung ibang team members ng MMFF. But anyways, baka yun po, after ng event, is baka sinabihan na si Madam na ganito ang nangyari. And then Madam said na, okay, na kayo, i-report nyo, ganito dapat, ganito. Or talagang hininti nila na ganito dapat ang plano. Kasi hindi naman natin alam kung paano talaga ang ganito mga situation, paano nila i-handle. So, we're just giving them, benefit of the doubt. So, hindi natin alam talaga kung ano pangyayari. So, we'll just gonna draw the situations na baka ito hindi niya alam. And ito din side na ito na baka alam niya and then, kailangan niya talaga mag-attend. Pero, like what I said, makikita nyo kung ano din. And maybe because din, yung mga reaction nila is because sa sa part din po ng investigation. So, ito po yung paraan dito. And then, take note po sa mga words. Kung kailangan i-pause nyo po para makita nyo po kung paano dito i-investigate mga departments. And ito po. Okay. Okay, iyan na po, diba? So, nakita niyo po yung last part na talagang in-emphasize ko na sa po, diba, meron yung mga makikita niyo kung paano sila, yung talagang paraan nila. And they need to treat the place crime scene talaga kasi hindi nila alam na ano pala talaga ang nangyari. Lalo pa, 7 hours after namatay, yun pa lang po ang pag-report. So, parang evil, of course, yung parang iba yung na-overdose and then nagtumawag ka ng 911 agad kasi you wanna save. Talagang andun, or baka hindi rin nila alam, di ba? Baka na-discover lang din. Hindi natin talaga alam kung anong pangyayari. Pero yun lang yung sinasabi ko na baka kasi din po, baka paraan dito na dapat hindi po nila ipagsasabi kung ano talaga ang nangyari dahil po ongoing yung investigation. So, based po sa din, pero sa timeline po natin is, yung Sunday po is na-identify na sino mag-investigate. Kaya di ba parang Monday ba yung Tuesday na talagang merong lumabas na ito yung tamang time na nawala si which is 12:05. And then, so, that Sunday is Monday po yan dyan sa Philippines. So, parang hindi po totoo na talagang lumipad si Madam doon nung umaga ng Monday. Kasi yun yung sabi ng kaibigan ko. Hindi ko na lang kung totoo. Pero yung sabi na Monday daw, nakauwi na daw 7 a.m. Pero wala daw video kasi malaki yung event. So, you would think na madaming magte-take ng video kasi merong mga grupo na
of course, yung First Lady at saka grupo niya. At saka film industry to. So, of course, marami mga ganyan. But anyway, wala daw. So, I don't know, hindi ko rin nakita. So, baka meron. So, magpalabas na lang. Pero, yun po yun po yung parang inisip ko, baka yun yung mga pwedeng mga nangyari. Yung isa na hindi niya alam na merong ganung situation or at ganyan talaga yung pag-handle ng situation na involve yung mga first lady or president or mga important people sa community. But anyways, yun lang po, additional. And then, huwag po mang babash, okay? Meron na po akong basher. Tatay ko po. Bash po, hindi po bawal po talaga yung mag-super sexy. Diba, pati tatay mo, basher mo. And then, nakalimutan ilang taon na ba? Tita na po. Okay, bye. Okay, bye.